Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon. It's 12 noon here in the Philippines at may pag-uusapan tayo. Magre-react lang tayo dito sa komentaryo ni Attorney Sal Panelo sa SMNI tungkol nga dito sa pagka-absuelto sa anak ni SOJ Remulla. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow ang ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na nangyari dito sa Pilipinas. Okay? Update kayo lagi rito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Thank you very much. May ipapakita akong video sa inyo na nag-explain nga itong si Attorney Sal Panelo tungkol dito sa pagka-absuelto ng anak ni SOJ Remulla at magaling na pagka-explain dito ni Attorney Sal Panelo. May makukuha tayong aral, may makukuha tayong idea sa rule of law. Okay? So, without further ado, pakinggan natin itong video. Baka magsip. Video nitong si Attorney Sal Panelo. Okay? So, play. Ano po ang inyong komento tungkol po doon sa pagkakaabsuelto ng anak ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mula sa kaso ng illegal na droga? Ayan. Alam nyo, marami ng komentaryo tayong nababasa dyan sa social media, kung saan pa. Pero I remember, kung matatandaan po ninyo, meron na akong sinabi dyan. Katunayan, may sinabi ako Secretary Boying Remulla nung siya'y nagkausap kami. Sabi ko po sa kanya, alam mo, may problema ka dyan sa habang pinagtanggol ko po siya noon. Kasi kung matatandaan nyo, pinare-resign siya dahil, di umano, ay may kaso yung kanyang anak. At ang sabi ko po noon, pati sa column ko sa Daily Tribune, huwag niyong itapon ang sisi kay Secretary Remulla kung may kasalanan ng anak. Kung may kasalanan. Unang-una ka ako nakademanda pa lang naman yan. Pangalawa, assuming na may kasalanan nga, yung kasalanan ng anak, huwag nating ibigay sa ama. Pareho rin ang pagtatanggol ko kay kandidato Ferdinand Marcos Jr. nung tinatapo ng sisi naman sa kanya dahil yung kasalanan doon ng amang Joe Sr. At sabi ko naman, ano naman, assuming na may kasalanan yung dating Presidente Marcos Sr., bakit niya naman itatapon ang kasalanan niya sa anak? So, okay, so ganito guys, kasi yung senaryo ngayon, no? Nung nalaman ng taong bayan na naabsuelto ang anak nitong si SOJ Remulla, walang pake ang taong bayan kung ano ang magiging resulta sa anak ng SOJ. Ngunit ang paki, no, most of hindi na ko nila lahat ito, okay? Halos lahat ng taong bayan, no? Karamihan sa taong bayan ay itong si SOJ Remulla ang binabanata nila dahil nga siya yung head ng Department of Justice at nagkataon na may kaso ang kanyang anak. So kung ano mang magiging resulta sa investigasyon ng kanyang anak, magre-reflect sa dignidad, magre-reflect sa pagkatao ni SOJ Remulla. Ganun kasi ang ang takbo ng senaryo dito sa nangyari, no? Especially na hot pa yung issue tungkol kay General Bantag rin, di ba? So yung taong bayan hindi na pinansin kung ano ang magiging resulta, no? Ang kanila
ano ang mangyayari kapag ito ay maabsuelto o ano ang mangyayari kapag siya ay makonvicted. Okay? Either ways, kung ano ang mangyari, doon kay Remulla ang sisi na doon kay Remulla, no? Kung ano ang magiging kredibilidad o dignidad nitong si Remulla. Okay? Yun ang naging argumento ko. Pero ang sabi ko kay Secretary Boying, alam mo may problema ka dyan. Kasi ikaw ang Secretary of Department of Justice na ang trabaho niyan ay umusig, mag-prosecute. At ang umuusig ng mga kaso ay nasa departamento mo at ikaw ang boss. So yung kaso ng anak mo, ang sabi ko po sa kanya, hahawakan ng mga piskal mo. Yun kasi ang unang pagkakamali. Kasi pamilya ng SOJ Remulla ang sangkot, di ba? O hindi naman talagang sabihin nating sangkot, kundi yung involved. Okay, yun ang tamang word. Involved ang pamilya o anak ng isang SOJ. Ngayon, ang piskal na gagamitin sa pag-judge dito sa kaso ng kanyang anak ay kanyang mga piskal. Doon nagka-problema para sa akin. Hindi ma-accept ng taong bayan yan. No? Hindi yan ma-accept. Kasi harsh man itong pakinggan, pero para sa taong bayan magiging bias na. Okay? O magiging bias ba o hindi, yun ang tatak ng posibleng iisipin ng taong bayan kahit nga nasa tuwid ang pag-iimbestiga. No? Hindi natin masisisi ang taong bayan na ganun ang kanilang iisipin. Kung makonvict yan, wala kang problema. Ibig sabihin, hindi ka nakialam. Ang problema mo, yung perception ng tao. Kasi... yun nga, di ba? Kasi if you will try to analyze, kapag ang anak nitong SOJ Remulla, kapag na-convicted ito, kapag napatunayan na may kasalanan talaga at makulong, walang problema. Talagang bibilib sa iyo ang taong bayan, no? Kay SOJ Remulla. Ang malaking tanong dito, ang malaking magiging problema dito is kung ang iyong anak ay maabsuelto, ngunit nangyari na nga na naabsuelto. So, hindi natin maialis sa isip ng taong bayan na talagang makapagsabi sila na may pabor sa SOJ ang nagiging resulta. Pabor kasi mabilis lang ang mabilis na meron kaagad ng resulta sa kaso. Ngunit merong mga kaso dyan na hanggang ngayon hindi pa nare-resolba. So nagiging unfair na yung sitwasyon, di ba? Sa mata ng taong bayan. Pagkatapos na-absuelto pa, hindi pa na-convicted, so naglalaro yung isip ng mga mamamayan, no? Doon nagka-problema. Pag yan ay na-absuelto, yung po sinabi ko sa kanya nung patyo na sinulat ko sa column. Pag na-absuelto yan, malaki ang problema mo sapagkat ang magiging perception ng bayan, ng tao, ng public, tama man o mali, ay inilaglag yan ng mga piskal na humawak. Dahil unang-una, iisipin nila, inutusan mo. Kung hindi man nila iisipan na inutusan mo, na ilaglag, yung mga piskal o piskal na hawak. Yung sinabi ni Atty. Sal Panelo na inutusan o iniimpluwensyahan ni SOJ Remulla ang mga piskal na humawak sa kaso nitong anak niya, posible yun. Magiging posible yun.
'Di ba? Hindi natin alam kung meron silang contact kasi hindi yan hindi yan itong mga taong ito, itong mga piskal na ito at itong si SOG Remulla, lagi itong nagkikita o posibleng magkikita lagi ito sila dahil hindi la itong kaso ang kanilang hinahawakan. Medyo marami silang trabaho. So, they will see around sa kanilang kung saan man sila nagtatrabaho. So, hindi maipakali, no? Na maialis sa ating isipan na there will be times na makausap yung mga piskal at itong si SOG Remulla. At alam naman natin, itong mga piskal na ito, medyo may respeto rin sa kanilang SOG. Di ba? Pero, sasaludo ako kay SOG Remulla. Sasaludo ako sa mga piskal if talagang malinis ang kanilang trabaho. Sasaludo tayo. Pero, walang nakapag-alam kung talaga ba itong malinis ba itong trabaho o talagang may under the ground na mga pagkikita. Hindi natin alam, no? Hindi tayo makapag-judge nito. Pero we cannot help the mamamayang Pilipino na may masama talagang silang mga analysis, no? Pati nga ako, no? I don't want to judge them. No? Wala tayong right mag-judge. Sometimes sa ating mga analysis, pwede tayong magkamali, pwede tayong tama. Pero sa sitwasyon dito kay Remulla, hindi ito naisip ni Remulla na posibleng masira ang pangalan niya tungkol dito sa resulta ng kanyang anak. Baka magsip-sip sa'yo, gumawa ng pabor, nang hindi mo nalalaman, ilalaglag ang kaso. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa column ko, yan ang magiging albatros mo. Ano ba yung ibig sabihin ng albatros? Yun ang magiging hadlang at nakapatong sa balikat niya na titingnan ng tao at yung tungkulin mo hindi mo magagampanan ng husto kasi nga palaging pinagdududahan ka. At nangyari na nga po. Inabsuelto. So ang mga tao, bakit napakabilis naman ng absuelto? Unang-una, yan ang unang komentaryo nila. Pangalawa, yung nakalagay sa desisyon kasi, kaya raw po inabsuelto sapagkat hindi napatunayan proof beyond a reasonable doubt at pinaliwanag ng hukuman kung bakit hindi naprubahan. Number one, sabi niya, yung testigo ng PDEA, sa halip na ang testimonya niya laban doon sa akusado, pabor pa. Pabor pa, sabi niya. Pangalawa, yung chain of custody of evidence. Alam po niyo kasi yung tinatawag na chain of custody of evidence, ito po yung ebidensya na ipipresenta mo sa hukuman na mula nung ito'y matuklasan ng mga otoridad, kailangan mapag-ingatan. Kailangan maproteksyonan mula sa pagkatuklas hanggang sa pag-examine, hanggang makarating doon sa magpipresenta sa hukuman. Kailangan hindi ma-break. Ang sabi po ng hukuman, may problema kayo dyan. Kasi hindi ko malaman, ang hukumang ito, hindi nakakasiguro kung napangalagaan ninyo yung ebidensya, yung marijuana. Hindi ko alam kung yung marijuana ang tinanggap niya di umano, yun din ang pinipresenta nyo sa akin sapagkat nagka-problema kayo. Kung baga, sabi niya, in effect, sinasabi niya, hindi nyo prinisenta yung mga testigo na magpapatunay sa hukumang ito na naproteksyonan nyo yung ebidensya. O madalit sabi, okay, ngayon, sabi ng mga nagbabasa sa desisyon, ay, ibig sabihin, nagkulang ang mga piskal. Hindi nyo prinisinta. So, ibig sabihin, tama man o mali, ang iniisip ng tao, inilaglag mo yan. Kasi nga anak yan ng sekretary. Yun ang sinasabi kong, yun ang magiging albatros niya. Forever hanggang siya'y nakaupo dyan. Ayun. Ano po ang... Diba? So, yun ang explanation ni Atty. Sal Panelo, which is very correct naman eh. Okay? So,
sa sitwasyon ngayon, no? Para sa akin, no? Mababa talaga ang moral ngayon ni S.O.J. Remulla. Mababa talaga. Kasi no, meron pa ngang mga nagsasabi, no? Yung mga dilawan. Sabi nila na sobrang bilis ang desisyon ng korte. Parang sinasabi nila na pinapaboran talaga itong si S.O.J. Remulla. Na ito lamang si De Lima until now, wala pang desisyon. Na ikukumpara, hindi natin maialis sa kanilang isipan na maikukumpara na naman sa kanilang Laila De Lima. Di ba? So, ganun ang nangyari dito sa sitwasyon ni S.O.J. Remulla. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-analyze at mag-comment down below para babasahin natin yan. Ano sa palagay nyo ang nangyari? Meron bang under the ground na mga pinag-usapan o talagang malinis ang desisyon ng mga piskal, ng desisyon ng korte na talagang sinunod lang ang rule of law? Ano sa palagay nyo sa dalawang iyon? Okay? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan. At guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang ma-educate tungkol dito sa pangyayari, especially on the rule of law sa sitwasyon dito sa nangyaring S.O.J. Remulla na naabsuelto yung anak niya. Okay? At don't forget i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV sa ating Facebook at YouTube. Okay? Para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.